Kumusta mga dudes? So nandito tayo sa Motorcycle City Taytay. May re-reviewin tayong motor dito. So samahan nyo ako, tara! At ayan na nga mga dude, nasa likuran na natin yung motor na i-review natin. I-walk around review natin yan. At the same time, sa huling bahagi ng video, titingnan natin yung latest price update nila, ang Raider R150 Fi Matte Burdox Red. Unahin na natin itong kanyang engine specs. Ito ay may 147.3cc, liquid cooled, 4-stroke, dual overhead cam, 4-valve, fuel injected, at syempre bagay na bagay ito sa mga mabilisang takbo dahil ito ay may maximum power of 13.6 kW at 10,000 RPM. May maximum of torque na 13.8 Nm at 8,500 RPM. Syempre hindi ka rin talaga nito mabibitin dahil ito ay may 6-speed manual transmission. At kung ikaw ay hindi katangkaran kagaya ko na may 5'3 hanggang 5'6 ay talagang swak na swak ang motor na ito dahil may seat height ito na 765mm at napakaliwanag na rin ito kahit sa gabi dahil ang headlight nito ay LED na, ang signal light nito ay bulb type. At syempre full digital panel na nga siya. Napaka-elegante ng kanyang mga emblem, ang kanyang mga logo lalo na dito sa may harapan. Dagdag pa ng angas ng motor na ito yung M-shape na LED light. Ang kanyang specs ay wala namang pinagbago, gaya pa rin naman ng dati. Ang naiba lang talaga ay yung kulay dahil itong cowling na to, dun sa dating kulay niya ay color black pa siya, ay ngayon ay talagang matte red na ng kabuuan. Tapos yung mga fairings dito sa may side. O diba astig? Ang front wheel nito ay nilagyan ng napakagandang kulay black na mags. Bumagay sa kulay black na telescopic fork. Ayan, at syempre ang size ng gulong niya sa unahan ay 70/90/17 IRC tire at napakalaking disc brake na may dual piston caliper. Napakakapit niyan dahil napakalaki ng kanyang disc brake. Ayan, kahit na hindi pa siya ABS. Dito sa bandang unahan, ayan, so telescopic fork. Ang fender niya matte red. Sa tingin pa lang mahalata mo talagang napaka-durable ng kanyang telescopic fork. Ayan. O, diba? Tapos i-check natin tong front fender niya. Ayan. Flexible siya, so hindi siya basta-basta mababasag kapag nabangga. Ayan. O, diba? Tapos yung Suzuki logo dito, naka-emblem siya. And then FI dito sa may gilid. Then dito nakasulat din sa may gilid, Hyper Underbone. Sa kabila din ng head, ayan, Hyper Underbone din, ayan, premium na premium ang datingan. Tapos dito sa may side fairings, nakasulat yung Suzuki DOHC 4-valve, Suzuki Advance twin spar frame, Raider R150. Tapos dito sa bandang baba 6-speed. At syempre present pa rin dyan yung horn. Ayan, may cover na siya. Tapos yung cowling or araro ng motor. Yan yung pinaka body frame ng Suzuki Raider R150 Fi. So napakanipis niya. Talagang napaka-aggressive ng datingan ng motor na to. Ayan, tapos hanggang dito sa may likurang bahagi, nakasulat yung R150 liquid cooled. Ang Suzuki Raider R150 ay isa sa mga pinakamatapang na looks na motor. Ayan, dahil sa nipis niya ay talagang animoy parang biglang bubulusok na lang sa hangin. Dahil ang underbow na to ay may kabuuang bigat na 109 kilograms. Sakto lang ang bigat niya mga dude dahil hindi naman siya kagaanan tapos hindi naman siya kabigatan. At dumako tayo dito sa babang bahagi. Ayan, may change gear pedal dito. Ayan, 1 down 4 up. Tapos dito yung apakan ng driver. Ayan, alloy na po yan. Alloy na putres. Then pagdating naman dito, ayan yung apakan naman ng angkas. Alloy na rin po yan. Foldable parehas. And then naka-monoshock po siya dito sa likuran. Ayan, tapos yung kanyang chain guard present pa rin siya dito. Yung kanyang swing arm glossy black siya. And then syempre yung chassis niya ay glossy black. Ang ganda ng combination ng kulay dahil may part na naka-matte na black naman siya. Tapos yung rear tire size niya ay 80/90/17 tubeless. Ang tatak ng tire ay IRC, tapos naka-mags na rin po yan. And then pagdating dito sa taas na bahagi, ayan yung kanyang rear fender. May plate light na siya, naka-bulb type din.
Tapos yung susian dito sa kanyang underseat compartment. Tapos yung taillight niya and then yung signal light ay naka-assembly. And then dito sa taas may grab bar na matte black. Napakaganda rin ang kanyang grab bar. Mukhang talagang durable. Dagdag ng tibay niyan dahil hindi mo mahawakan yung assembly ng taillight dahil may grab bar tayo kapag gusto natin mag-stand ng motor. Sa baba ng ilaw ng plaka, ayan makikita natin dito yung Suzuki sticker niya. Tapos yung lagayan ng kanyang plate number dito. Alright, so dumako tayo dito sa side, sa right side. Ayan, pababa dito sa kanyang gulong. Tingnan natin yung braking system niya dito. Ayan, so disc brake, naka single piston caliper. Ayan, tapos yung muffler end cap niya dito silver. Tapos syempre present pa rin yung heat guard. Pasadahan naman dito natin yung side pairings dito sa kanang bahagi. Syempre kagaya pa rin ng left side. Nandyan pa rin yung apakan ng angkas na alloy. Pagdating dito, ayan, nakasulat pa rin yung information ng motor na to. Liquid cool R150 dito sa bandang likuran. Pagkadako naman natin dito sa may bandang unahan, ayan, yung Suzuki DOH 4 valve Suzuki Advanced Twin Spark Raider R150 6 speed. So, present pa rin yung kickstarter niya dito, hindi nila tinanggal. Tapos yung brake pedal dito sa rear. Pag angat naman natin ng konti dito, ayan, so makikita natin dito yung small compartment niya. Ayan. O, diba, glossy black din yan. Tapos yung fuel tank capacity niya ay may 4 liters. O, ayan. Ayan yung underseat niya. So, kung makikita nyo, walang masyadong lagayan ng mga tools. Alright. So, ang leather niya dito, napakalambot niya. Komportable upuan. Medyo may pagka-rock siya. May texture. And then dito, ayan, glossy black yung cover ng small compartment niya. May mailalagay tayo dyan ng mga small documents. Alright, so silipin ulit natin dito yung kanyang underseat. Ayan, may free siya ng mga basic tools. Walang space ang underseat niya. So, in short, talagang pagka-underprone, ganyan talaga siya. So, nandyan yung battery niya, then yung grab bar niya. Alright. Ayan, so i-close natin sandali. Ayan, pagdating naman dito sa may bandang unahan, ayan, nandyan yung meter panel niya. Tapos yung handlebar niya. Napaka-sporty ng datingan nito. Medyo nakayuko kapag nakahawak ka dyan sa handlebar niya. Napakanipis talaga ng motor na to. O, diba? Tapos yung apaka ng driver, ayan o, napupold siya mga dudo. O, diba? Dahil sa carb, hindi naman ganyan, hindi naman siya foldable. O, diba? Astig. So, dumako ulit tayo dito. Ayan o, napakagandang i-maneho. Malambot siya. Iliko. Tapos, ayan yung mga lever niya. Glossy yung clutch lever niya. Malambot. Yung mga switch niya dito. Light, high and low. Yung panel light niya, nandyan din. Signal light. Tapos yung horn niya. Alright. So, i-check natin yan mamaya kung gaano kalakas yung horn niya. So, ayan yung ignition switch. Katabi dyan yung shutter lock. Tapos yung full digital panel. May sticker na Suzuki. Tapos dito naman sa right side, ayan yung kanyang mirror, down type. May mga kanto-kanto. Hindi ka mahihirapan na makita yung nasa likuran mo dahil medyo wide yung side mirror niya. So, ayan. Ito yung right side switch niya, electric starter. Malambot pisilin. Pisain yung throttle handle grip niya. Tapos, both handle grip ay merong end bar. Tapos maganda din yung brake lever niya, glossy black. Ayan, so tingnan natin dito. Ayan o, yung handle grip niya. Talagang maganda din yan dahil makapit siya. Napakalambot din ang clutch niya. Ayan mga dude. Ayan, so ignition, shutter lock, yung select, tapos yung adjust, tapos yung neutral. Suzuki sticker dito. Ayan, may emblem din dito ng Suzuki. Alright, so mamaya i-ramin natin yung susi para matingnan natin yung kanyang full digital panel. Yung susian dito ng small compartment nandyan. So, talagang napaka-sexy ng motor na to. So, diba? So, ayun na, nakahiram tayo ng susi. Check natin. Oh, ayun. Ganun lang yung pagbukas ng shutter lock and then susian natin. Ay, wait, paano ba ito? Ayaw pa dahil hindi pa nakakabit yung battery niya. Yun, so salamat sa pag-assist, boss. So pagbukas natin, ayan yung kulay ng kanyang full digital panel. So pwede nating patayin yung kanyang panel light. Panel light yung tawag yan, ayan. So yung switch niya nandito din sa left side. Ayan. Alright.
So, nandyan na lahat ng information niya. So, ayan yung neutral. Select. Tapos yung may time na rin dyan. Ayan yung RPM. Alright. So, yung gauge niya. Okay. Check natin yung busina niya kung gaano kalakas. Ang unit na to mga dude ay available dito sa Motorcycle City Taytay. Ayan, so gusto ko lang din i-shout out yung branch manager nila dito. Yung manager nila tapos yung mga staff nila, sales consultant nila dito dahil talagang pinaunlakan tayo dito. So inassist tayo na maayos. So pagka pumunta tayo dito, pagka nag-inquire tayo, sigurado ako talagang ma-assist kayo ng maayos. Hindi lang underbone yung available nila dito sa Motorcycle City Taytay dahil ang Motorcycle City Taytay ay talagang meron ding mga big bike tapos may mga scooters din sila, may mga backbone tapos underbone. At para sa mga iba pang detalye, so maaari nyo silang i-message sa kanilang Facebook page, i-visit itong Facebook page nila dahil meron din sila ditong talagang update araw-araw about sa kanilang mga available na unit dito sa Motorcycle City Taytay. At yan lang mga dude ang vlog natin ngayong araw. May tanong lang ako sa mga Raider R150 user natin. So sa palagay nyo, siya pa rin ba yung may titulong King of Underbone hanggang sa kasalukuyan? Comment down below naman mga dude. So yung price ng motor na to, so ilalagay natin dito sa huling bahagi ng video. Tapos yung kanyang down payment and then yung kanyang monthly amortization. Ilalagay din natin dito yung contact number tapos yung address. So ayan, ang cash price niya ay 118,400 tapos magda-down ka ng 11,900. Ang 12 months mo ay 12,575. 24 months ay 7,587. 36 months ay 5,989. Siyempre, pwede nyo silang tawagan sa mga number na nandyan sa screen. Kung kayo ay may karagdagang tanong pa or mag-inquire kayo, magtatanong kung anong mga available na unit nila dito sa Motorcycle City Taytay. At siyempre, ito yung kanilang complete address. Alright, so hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw mga dude. So kung nakaabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, baka naman pwede makahingi ng isang like, subscribe and then hitin na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.